Mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa hagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City noong 2013, nabiyayaan ng mas matibay na tirahan. Buong pagmamalaking ipinakita ng isa sa mga benepisyaryo ng pabahay sa New Hope Village ang bagong rehabilitation housing ng pamahalaan sa Tacloban City. May report si Sweden Velado. Hindi maitago ni Nanay Belia ang ngiti habang ipinapakita sa amin ang kanyang bagong tahanan. Isa siya sa 1,000 benepisyaryo ng pabahay sa New Hope Village, ang bagong rehabilitation housing sa Tacloban City para sa mga lubhang nabiktima ng bagyong Yolanda. Kumpleto sa kusina at palikuran ang bahay. Maaaring lagyan ng division para magkakwarto. Mas malaki at maluwag nga raw ito kaysa sa kanyang dating bahay na malapit sa panganib dahil nasa coastal area. Itinuturing na danger zone. Kwento ni Nanay Belia, isa rin siya sa mga tutol noon na lumipat sa relocation site. Kasi ang first, ang layo. Kasi nandoon yung hanap buhay, malapit lang. Pwede ka lang lakarin mo, nandoon ka na. Kisa dito, ang layo. Pero i-confirm natin yung malayo at saka yung sasabihin natin nandoon lang, lalakarin lang. Kung grabe, pag umuulan pa lang, nandyan na yung bangungot sa Yolanda. Kaya, yun na lang inaanuhan namin na mag-transfer na lang kami dito, lalo na nakita namin kung anong site na to. Ayon sa pinuno ng Tacloban City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, matibay ang pagkakagawa sa bawat housing unit. Pasado rin ito sa pamantayan ng National Housing Authority o NHA. Hindi kasi nag-i-issue ng permit ang City Engineering Office kung may irregularidad sa konstruksyon. Maging ang mismong site ay mas ligtas sa mga sakuna. During Yolanda, itong barangay Santa Elena was spared from too much devastation. Yung basketball court nila na covered court, hindi nga nasira. At saka ibang bahay, hindi rin nasira. Matapos ang pagtama ng bagyong Yolanda, 15,000 pamilya ang natukoy na kailangang mabigyan ng permanenteng tahanan. 19 na housing sites mayroon ang NHA para sa Yolanda victims. Bawat housing site ay may 1,000 bahay. Sa ngayon, 8 sites na ang matagumpay na nalipatan. Pagdating sa seguridad, 10 gwardya ang umiikot at nagbabantay sa housing site 24/7. Bahagi ito ng kontrata ng pribadong contractor sa pamahalaan. Kaya laking pasasalamat din ni Nanay Belia dahil para na rin daw siyang nakatira sa subdivision. Thankful talaga kami kay President Duterte. Kasi ang tagal na namin doon sa barangay namin. Ngayon lang ito nagkaroon ng pabahay yung barangay namin. Ako nga, 58 years old na ako. First time na nakaano kami dito. Ulat ng NHA sa nakalipas na administrasyon, 3 taong natenga ang proyekto na wala pa sa kalahati ang nagagawa. Sa ilalim ni Pangulong Duterte, 2 buwan lang, tapos na. Sa eksklusibong panayam kay Cabinet Secretary June Evasco sa kanyang site inspection Martes ng hapon, sinabi niyang satisfied siya sa resulta ng konstruksyon. Kita naman aniya ang tuwa sa mukha ng ating mga kababayan. Ito mismo ang gusto ring makita ni Pangulong Duterte na pangungunahan ang inaugurasyon ng housing site ngayong Miyerkules. If you remember right, the President was here November 8 last year to see for himself for the first time the initiatives of the previous administration to provide housing units to victims of calamities. And we saw for ourselves that for 3 years, this area, almost all the housing units were not yet inhabited. So the President made an order to fast track and for people who are supposed to be the beneficiaries to already live in these houses. Malasakit para sa mga Pilipino ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit bawat bahay dito sa New Hope Village ay maituturing ang biyaya ng pagbabago. Mula po rito sa Tacloban para sa PTV News, ako si Sweden Velado.